Nako, pumutok na itong balita, sumabog na itong balita tungkol sa posibleng banggaan ng NAPOLCOM at saka po ni Director General Nicolas Torre III, Philippine National Police Director General. Alam nyo, ang gusto ng NAPOLCOM ay ibalik ang lahat ng mga nirelieve at ini-assign ni General Torre sa mga probinsya ng mga opisyal, mga general at opisyal ng PNP. Nako, matindi ito, para bang binaliwala ng NAPOLCOM ang reshuffle ng kasalukuyang PNP chief. At para po sa inyong kaalaman, ang chairman ng National Police Commission o NAPOLCOM ay walang iba kung hindi si Secretary Junbit Remulla. So ibig sabihin, yung naunang mga balita ng isang araw na nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan o parang hindi magandang relasyon between Secretary Remulla at General Torre, ay nagpapatunay dito sa balitang ito. Pakinggan po ninyo yung kaibigan kong si Lea na dati kong kasamahan sa isang istasyon din na ngayon na sa UNTV. Ang siya kong nagpaputok din ng balitang ito. Isa sa mga respetado natin media at media organization na UNTV. Lea, di ba? Nais na ipawalang bisa ng National Police Commission ang assignment ng ilang mataas na opisyal na inilagay sa pwesto ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III. Wow. Sa dokumento o Resolution Number 2025-0531 na nakuha ng UNTV, inatasan ng NAPOLCOM ang pamunuan ng PNP na i-recall o baliwalain at i-modify ang inilabas na order ng PNP sa ilang third-level officers ng pambansang pulisya. Kabilang dito sina Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na mula sa Area Police Command Western Mindanao ay ipinababalik bilang number 2 in command ng PNP o Deputy Chief for Administration. Pinababalik din sa dating pwesto si Police Lieutenant General Bernard Banac bilang commander ng APC Western Mindanao mula sa pagiging Deputy Chief for Administration. Kasama din sa ipinare-recall ay si Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas na ipinwesto ni General Torre bilang Deputy Regional Director for Administration ng National Capital Region Police Office mula Direktor ng Police Regional Office 4A o Calabarzon. Bukod sa pagbawi ng posisyon, nais din ng NAPOLCOM na ipwesto sina Police Major General Robert Alexander Morico II mula commander ng APC Visayas patungo ng National Capital Region Police Office bilang direktor. Police Major General Anthony Abirin mula sa pagiging direktor ng NCRPO papunta naman sa Criminal Investigation and Detection Group bilang direktor. Police Brigadier General Christopher Abrahano na mula sa CIDG patungo ng APC Visayas bilang officer in charge. Si Police Brigadier General Jack Wangki mula sa pagiging Regional Director ng PRO-4A bilang Deputy Regional Director for Administration ng NCRPO. Si Police Brigadier General Romeo Macapaz na mula sa Regional Director ng PRO-12 ay ipinalilipat sa Personnel Holding and Accounting Unit o PIHAW. Mula sa pagiging XO ng APC Visayas, nais ng NAPOLCOM na gawing Regional Director ng PRO-12 si Brigadier General Arnold Argente. Habang mula Director ng Highway Patrol Group ay nais na ilagay sa PIHAW si Police Brigadier General William Segun. Si Police Colonel Hansel Marantan mula sa pagiging Acting Chief ng Peace Process and Development Center ng Office of the Chief PNP papunta sa Highway Patrol Group. Habang si Police Colonel Jonathan Abella mula PIHAW ay gagawing Acting Director ng EOD-K9. Habang si Police Colonel Arnold Rosero naman mula sa pagiging Acting Director ng EOD-K9 ay magiging Deputy Director for Administration ng EOD-K9. Ayon sa NAPOLCOM, nasa kapangyarihan nila ang administrative control at operational supervision sa PNP. Marami naman ang Nako, ayan. Nakakatakot yung nangyayari yan. Ay banggaan po ito ng mga matataas na opisyalis sa Department of Interior and Local Government, NAPOLCOM at PNP Director General. Alam mo yung pagkahugan niya nangyayari dyan? Demoralization. Nadi-demoralize ang kawal at mga opisyal ng gobyerno. Isipin mo mula nung umupo si General Torre, kailan ba yan? Nung nakaraan lang di ba?
Nagkaroon siya ng reshuffle kasi karapatan naman po ng PNP chief na maglagay siya ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan sa iba't ibang posisyon. Pero ngayon, kinukontra nitong NAPOLCOM at idiniin pa na silang mayroong control and supervision sa police. Totoo naman yun. Wow! May resolution, hindi ho chismis, hindi ho fake news. May resolution na binabanggit doon sa balita na may ganyan desisyon ang NAPOLCOM. Ibalik ang mga inilipat ni General Torre. In other words, from day one na umupo si General Torre na ginawa niyang pagre-reshuffle sa mga general ng PNP, nireject, ayaw ng NAPOLCOM at sa halip nagrekomenda pa sila ng mga taong dapat ilagay at yung mga tinanggal at inilipat ibalik sa mga pwesto. Abay, matindi yan. Para tuloy nawala ng karapatan si General Torre, may malaking pagsubok po ito. Inuulit ko, hindi ko pinag-aaway, pero yan po yung posisyon. Secretary ng DILG ang siya pong chairman ng National Police Commission. Imposibleng hindi alam ni Secretary Remulla itong resolusyong ito ng NAPOLCOM kasi siya ang chairman yan. Bago yan nilabas at bago yan pumutok yung balitang yan o bago ginawa yan, alam yan dapat ng chairman. Bakit niya pinayagan? Or bakit niya ginawa? Kung may gumawa nito, bakit niya inaproban? Kung siya naman ang nag-utos nito, abay, anong ibig sabihin nito? Hindi kontento? Hindi sang-ayon? Si Secretary Remulla, ang immediate boss, dahil under ng PNP, o under ng DILG, ang PNP. Although ang boss ng ating ni Torre dyan ay si Pangulong Marcos, pero ang kanyang superior dyan ay ang NAPOLCOM chairman at secretary ng Department of Interior and Local Government. Antindi po nitong balitang ito. Parang nagbabagaan si Remulla at si Torre, General Torre at Secretary Remulla. Masakit yan kay General Torre nang lahat ng kanyang ini-assign, ni-reshuffle, pinababalik at may recommendation pa kung sino ang mga dapat ilagay. Abay, parang inutil yung PNP chief pagka ganun. Yun ang parang gustong palabasin ng DILG, Secretary at Chairman. Ulitin ko, kung ito'y hindi alam ni Secretary Remulla, ay napakalaking kalokohan niya. Kung alam niya naman yung resolution niya at hindi pwedeng alam kasi siya ang Chairman, itahasang pagkontra ito sa mga programa ng PNP chief. Hindi po biro ito. Again, madidemoralize ang hanay ng PNP, mga opisyal at kawal. Pangalawa, baka maapektuhan ang mga programa. Kung yung mga ganito, mayroong 911 na pinatutupad nationwide na dapat in 5 minutes mabilis ang response ng pulis sa pangailangan ng taong bayan. Kung ganyan na parang mayroong away sa loob, mayroong banggaan ng power, mayroong power struggle sa PNP between PNP chief at yung mga general at itong DILG secretary. May delikado yan. Secretary Remulla, ayusin mo ito. General Torre, ayusin mo ito. O Mr. President, baka po may masamang mangyari hindi ko karapat-dapat. Sayang yung talino, tapang at galing ni Torre kung hindi naman siya masusunod sa kung ano ang dapat gawin ng PNP. Dahil tahasang nakialam, dinidiktahan, sa aking opinion, dinidiktahan, pinakialaman ng NAPOLCOM ang trabaho ng PNP chief. Tama ba yun? Kayo na po mga mamamayang Pilipino ang bahalang mag-react sa isyong ito. Please like and share. Hindi birong balita po ito.